Greetings in Jesus Christ, precious and wonderful name. Our Bible study lesson for today is about the continuation of government commercial Babylon of Revelation chapter 18. Nag-end po tayo sa verse 4, tutuloy po natin sa verse 5. At ito po ang sabi. Sapagkat ang kaniyang mga kasalanan ay umabot hanggang sa langit at naalala ng Diyos ang kaniyang mga katampalsanan. Yun pong kasalanan ng government commercial Babylon ay umabot na po hanggang sa langit. Nag-piled up na po. Katulad po ng nangyari sa Tower of Babel. Yung pong Babylon's commercial and political sins have reached up into heaven in man's attempt to be like God. Babylon's iniquities will have become full. Meron po itong magandang example para sa atin. Ito pong nangyari sa Sodom and Gomorrah, na ang sigaw ng kanilang kasalanan ay napakalakas sa harap ng Panginoon. Sukdulan na ang kanilang kasalanan sa harap ng Panginoon. Tingnan po ulit natin ang Genesis. Ito po ay napag-aralan natin noong pong last week. Chapter 19, verse 13. Sapagkat aming lilipulin ang dakong ito dahil sa napakalakas ang kanilang sigaw sa harap ng Panginoon. At kami ay sinugo ng Panginoon upang aming lipulin. Nung yung pong kasalanan ng Sodom and Gomorrah ay umabot na sa Panginoon, nagsugo ang Panginoon ng mga anghel to destroy it. Verse 15. At nang umumaga, ay pinapagmadali ng mga anghel si Lot na sinasabi, magbangon ka, ipagsama mo ang iyong asawa at ang iyong 2 anak na babae na narito. Baka pati sila o baka pati ikaw ay madamay sa parusa sa bayan. So, familiar ano po? Yun po ang napag-aralan natin last week na pinalalabas o pinahihiwalay ng isang tinig mula sa langit ang mga mananampalataya sa Babylon. Baka pati sila ay madamay sa salot na ipadadala ng Panginoon. Posible pong ang salot na ito ay yung the 7th bowl or vial judgment. Yun pong pang-7 mangkok na nasa Revelation chapter 16 verses 17 to 21. Tingnan po natin sa verse 24. Nang magkagayoy, nagpaulan ang Panginoon sa Sodoma at Gomorrah ng asupre at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit. Nang makalabas na po si Lot, yung kanyang asawa, at kanyang 2 anak na babae ng Sodom at Gomorrah, ay nagpaulan na po ang Panginoon ng asupre at apoy buhat sa langit. Alam na po natin ang nangyari sa asawa ni Lot. Nang siya ay lumingon, siya po ay naging pillar of salt. Sabi po kasi ng anghel, huwag kayong lilingon. Lumingon po siya. Kaya po siya ay naging pillar of salt. Ang nakaligtas lamang po ay si Lot at yung 2 anak na babae. Verse 25. At ginunaw niya ang mga bayang iyon at ang buong kapatagan at ang lahat ng nanganahan sa mga bayang iyon at ang tumutubo sa lupang iyon. So ayun na po ang katapusan ng Sodom and Gomorrah. Ginunaw po ng Panginoon ang bayang iyon sa pamamagitan ng pag-ulan ng asupre at apoy mula sa langit. Noong pong yung peak o yung pong kasukdulan ng kasalanan ng mga tao sa Sodom at Gomorrah, iginawad po ng Diyos ang kaparusahan
sa lahat ng nangananahan sa mga bayang iyon. Ginuno po ng Diyos ang Sodom at Gomora sa pamamagitan ng pag-ulan ng asupre at apoy galing sa langit. Meron pa po tayong isang magandang example na ang kasalanan ng tao ay sumama sa harapan ng Panginoon. Ito po ay nangyari noong panahon ni Noah. Ito po ay nasa Genesis din, chapter 6 and chapter 7. Tingnan po natin ang Genesis chapter 6, verse 11. Ano po ang sabi? At sumama ang lupa sa harap ng Panginoon o ng Diyos, at ang lupa ay napuno ng karahasan. So, napuno na po ng karahasan at sumama po ang mga tao. Yun po ang mga nakatira sa lupa sa harapan ng Diyos. Verse 12. At tinignan ng Diyos ang lupa, at narito, sumama, sapagkat pinasama ng lahat ng tao ang kanilang paglakad sa ibabaw ng lupa. Lahat po ng tao ay sumama. Pinasama ng lahat ng tao ang kanilang paglakad sa ibabaw ng lupa. 13. At sinabi ng Diyos kay Noe, ang wakas ng lahat ng tao ay dumating sa harap ko, sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan dahil sa kanila, at narito, sila'y aking lilipuling kalakip ng lupa. So, ang wakas po ng lahat ng tao ay dumating sa harap ng Diyos dahil po sa karahasan ng mga tao. At ang sabi po ng Diyos, sila'y aking lilipulin. Verse 17 po. At ako, narito, ako'y magpapadagsa ng isang baha ng tubig sa ibabaw ng lupa upang lipulin sa silong ng langit ang lahat ng laman na may hininga ng buhay. Ang lahat ng nasa lupa ay mga mamatay. So, kaya po nagkaroon ng baha sa lupa noong panahon ni Noah. Okay po, so lahat po ng may hininga ay nangamatay maliban po sa pamilya ni Noah. Tuloy po natin sa chapter 7, verse 11. Sa ika-6 na raang taon ng buhay ni Noe, 600 years old po si Noah. Nang ikalawang buwan, sa 17 araw ng buwan, ng araw ding yun, ay nangasira ang lahat ng bukal ng lubhang kalaliman, at ang mga durungawan ng langit ay nabuksan. So, lahat po ng bukal ng tubig sa lupa ay nasira. Kaya po doon lumabas yung tubig galing po sa ilalim ng lupa. Verse 12. At umulan sa ibabaw ng lupa ng 40 araw at 40 gabi. Nung pong nabuksan yung durungawan sa langit, ay umulan po sa loob ng 40 days and 40 nights. So, noon pong sumama ang mga tao, noong panahon ni Noah, sapagkat pinasama ng lahat ng tao ang kanilang paglakad sa ibabaw ng lupa. Kaya po ang Diyos ay nagpadala ng baha. Lahat po ng may buhay ay namatay. Maliban po sa pamilya ni Noah at yung pong mga hayop na kasama nila. Katulad po ng nangyari sa Sodom and Gomorrah, yung pong peak or kasukdulan ng kanilang kasalanan, nagkaroon po ng kaparusahan. Nilipol ng Panginoon ang mga tao sa pamamagitan ng baha, ng flood. Lahat ng may hininga sa ibabaw ng lupa ay namatay. Sa panahon po natin ngayon, sa palagay niyo po, nasapit na po ba or kasukdulan na ang kasalanan ng mga tao ngayon? Ano po sa palagay ninyo? Kasi po, kung ang peak ng kasalanan o yung
pong kasukdulan na ng kasalanan ay nangyayari na po sa ating mundo ngayon, dadating din po ang wakas ng mundong ito dahil sa kasamaan, dahil po sa mga kasalanan. Kung paano pong ang Sodom at Gomorrah ay ginuno ng Panginoon at nagpadala ng baha sa lupa noong panahon ni Noah, at lahat ng may buhay ay namatay. Maliban po sa pamilya ni Noah, at yun po ang iniligtas ng Panginoon. At sa Sodom and Gomorrah, ang nakaligtas po ay si Lot at ang kanyang 2 anak na babae. Sila lamang po ang iniligtas ng Panginoon. Ilang katao lamang po yun kung ikukumpira ninyo sa dami ng mga tao na mga namatay. Sa panahon po natin, kukunti na rin po ang mara-rapture. Lahat lamang po ng may Kristo sa puso. At yung pong walang Kristo sa puso ay papasok sa tribulation period na ang poot ng Diyos ay isasaboy sa buong mundo. Dahil po sa kanilang mga kasalanan at pagtanggi sa Panginoong Hesus na tanggaping Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Ang tanong po, ready na po ba kayo sa pagdating ng poot ng Diyos sa tribulation period? O makakasama po ba kayo sa rapture bago mag-tribulation period? Saan po kayo dito? Kayo lang po ang makasasagot sa tanong na ito. Tanungin niyo po ang inyong sarili. Bigyan niyo po ito ng pansin, alang-alang po sa inyong kaluluwa. Nakataya po dito ang inyong forever. Forever sa langit, nakasama ng Panginoong Hesus, or forever sa lake of fire and brimstone, at doon po ay makakasama ninyo si Satanas, ang Antikristo, ang false prophet, at lahat ng walang Kristo sa puso. Mamili po kayo. Nasa inyo po ang desisyon. Again, bago dumating ang tribulation period, ay rapture muna. Kukunin ng Panginoong Hesus ang lahat ng kaniya. At yun pong lahat ng may Kristo sa puso. At kung ikaw ay walang Kristo sa puso, maiiwan ka at papasok ka sa tribulation period, whether you like it or not. Or, pag namatay ka bago mag-tribulation period, impyerno ang takbo mo. Maniwala ka o hindi. Believe it or not. So, pag-isipan niyo po itong mabuti bago maging huli ang lahat. Sabi nga po, nasa huli ang pagsisisi. Okay po, balik po tayo sa Revelation chapter 18, verse 5. Okay, yun pong sapagkat ang kaniyang mga kasalanan ay umabot hanggang sa langit at naalala ng Diyos ang kaniyang mga katampalasanan. Okay, so ito pong ang kaniyang, ito po ang Babylon. Ang mga kasalanan ng Babylon ay umabot hanggang sa langit. Ito pong Babylon's commercial and political sins ay umabot na hanggang sa langit. Puno na po ang kasalanan ng Babylon. Kaya dadating na ang kanyang wakas. At dito po sa chapter 18, ipakikita po ang wakas ng government commercial Babylon. At naalala ng Diyos ang kaniyang mga katampalasanan na isang godless, materialistic world. Tingnan po natin sa Numbers. Numbers chapter 32, verse 23. Ano po ang sabi? Ngunit kung hindi ninyo gagawin ganito ay narito, kayo'y nagkasala laban sa Panginoon at talastasin ninyo na aabutin kayo ng
inyong kasalanan. Okay, so, but if ye will not do so, behold, ye have sinned against the Lord, and be sure your sin will find you out. Bigyan po natin ng pansin ang verse, yung pong last verse, yung pong 23b, yung pong last verse, yung pong bandang huli ng verse. Talastasin ninyo na aabutin kayo ng inyong kasalanan, and be sure your sin will find you out. Sabi po ng Panginoon, kayo'y nagkasala laban sa Diyos, laban sa Panginoon, at talastasin ninyo na aabutin kayo ng inyong kasalanan. So dito po sa chapter 18, ipakikita po sa atin ang wakas ng commercial Babylon. Dahil po yung kanyang kasalanan, ay umabot na po sa langit. Napakagandang example po nito sa atin na kung kayo ay isang mananampalataya kay Kristo, isuko niyo na po ang inyong mga gawaing hindi maganda sa harapan ng Panginoon. Humingi po kayo ng tawad at talikuran na po natin ang ating mga kasalanan na hindi nakakalugod sa harapan ng Diyos. Dahil ang sabi po ng verse, kayo nagkasala laban sa Panginoon, talastasin ninyo na aabutin kayo ng inyong kasalanan. You have sinned against the Lord, your sin will find you out. Hanggat hindi pa po kayo pinapalo ng Panginoong Yesus, talikuran nyo na po ang inyong kasalanang ginagawa. Sa mga hindi mananampalataya, sa mga walang relasyon kay Kristo bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng inyong buhay, aminin mo na ikaw ay makasalanan. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan at tanggapin mo si Jesus sa puso mo ng may pananampalataya. Patatawarin ka at dilinisin ka pa sa iyong mga kalikuan. Dumiretso po kayo sa Panginoong Yesus. Huwag po kayong dumaan kung kani-kanino. Si Jesus po ay tapat at banal na patatawarin kayo at lilinisin sa lahat ng inyong kalikuan. Personal po ang relasyon kay Jesus. Ikaw ay na kay Jesus, si Jesus ay nasa iyo. Kung may pasabali po, kung tatanggapin mo si Jesus ng may pananampalataya sa puso mo. Tingnan po natin ang Revelation chapter 3, verse 20. Ang Panginoong Jesucristo po ang nagsasalita dito. Narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kaniya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. So ang Panginoong Jesucristo po ay nakatayo sa pintuan ng puso mo at kumakatok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig, sabi ng Panginoong Jesucristo, at magbukas ng pinto ng inyong puso, ang sabi po ay, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. I will come into him and will sup with him and he with me. Ayan po ang personal na relasyon sa Panginoong Jesucristo. Tingnan po natin ang John. John chapter 14, verse 23. Panginoong Jesucristo po ang nagsasalita dito. Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kaniyang tutuparin ang aking salita, at siya'y iibigin ng aking Ama, at kami pasa sa kaniya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. At kami pasa sa kaniya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. Ayun po ang personal na relasyon sa Panginoong Jesucristo.
we will come unto Him and make our abode with Him. Tingnan po natin ang verse 17. Panginoong Hesukristo pa rin po ang nagsasalita dito. Sa makatwid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanglibutang sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya. Ito po ang kalalagayan ng isang walang relasyon kay Kristo. Walang Kristo sa puso sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya. Okay po? Ngayon, ito po ang may relasyon kay Kristo. Tingnan po natin. Ano sabi? Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Ayun po. Ayun po ang personal na relasyon sa Panginoong Hesus. Ang banal na espiritu ay tumatahan sa inyo. Kung, ayan po ang pasubali, kung tinanggap mo si Jesus bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, ay mayroon kang personal na relasyon sa God the Father at ang Holy Spirit ay tumitira sa iyo through sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Pag tinanggap mo si Jesus sa puso mo nang may pananampalataya, ayun po ang ibig sabihin ng personal na relasyon sa Panginoong Hesukristo. Balik po tayo sa Revelation chapter 18, verse 5. Ito po. Yung bandang end po. And God hath remembered her iniquities. Itinuturo po sa atin na this government commercial Babylon cannot escape. Judgment must come. The principle is God does not ignore or forget sin. He permits na mag-build up ang kasalanan, then eventually judgment must come. Kaya po, warning po sa mga mananampalataya kay Kristo. If you are still doing sin, habitual sin, tumigil na po kayo. Humingi kayo ng tawad sa Panginoong Hesus at ayusin niyo na po ang lakad ninyo sa harap ng Diyos. Because your sin will find you out. Patungkol po sa habitual sin. Kung sinasabi mo na ikaw ay may relasyon kay Kristo at gumagawa ng habitual sin, habit, paulit-ulit na kasalanan. Yun po ang habitual sin. Saliksikin niyo po ang inyong mga sarili. Kasi po, pag paulit-ulit ang kasalanan mong ginagawa, na hindi ka nagigilty or walang conviction ng banal na espiritu sa puso mo, o hindi nababother ang konsyensya mo, examine yourself. Katulad po ng 2 Corinthians. Tingnan po natin ang 2 Corinthians chapter 13, verse 5. Ito po ang sabi. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi baga ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Hesukristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil. Ang nakakatakot po kasi ay yung balik sa inyo ng Diyos. Dahil po sa kasalanang inyong ginagawa na hindi nakalulugod sa harapan ng Diyos. Kaya ayusin na po natin ang ating lakad sa harapan ng Diyos. Matakot po tayo sa palo or balik ng Diyos sa atin. Kasi po, napatawad na po tayo sa ating mga kasalanan. Ano po ang sabi ng Diyos sa Hebrews? Hebrews chapter 8, verse 12. Ito po ang sabi ng Diyos.
sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Ayan po ang isang may Kristo sa puso. Ang sabi po ng Diyos, ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Di po ba napakasarap? Tingnan po natin sa mga awit. Psalms chapter 103 verse 12. Ano po ang sabi? For as far as the east is from the west, so far hath he removed our transgressions from us. Kung gaano ang layo ng silanganan sa kanluran, gayon inilayo niya ang mga pagsalangsang natin sa atin. Wow! Ang silanganan po at ang kanluran o yung pong east at west, hindi po sila naglalapit. Palayo po sila ng palayo. Ganon po pinaglayo ng Diyos ang ating mga kasalanan. Tingnan po natin sa 1 John chapter 1 verse 9. Ano po ang sabi? Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If you confess, sa Diyos po, sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, kayo mag-confess ng inyong kasalanan. Ang Panginoong Hesus po ay tapat at banal na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Kaya po ang isang mananampalataya kay Kristo ay righteous sa harapan ng Panginoon. Yan po ang sabi ng 2 Corinthians 5:17. Bagong nilalang. Lahat ay nagsilipas na at lahat ay pawang bago. Bagong nilalang po tayo sa harapan ng Diyos. Maliwanag ano po? Ayan po ang kalalagayan ng isang may Kristo sa puso. Ang may relasyon kay Kristo bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay. Putulin na po natin dito. Masyado na pong hahaba. Next week po natin ituloy, Lord willing. Ano po? Next week po, Lord willing. So, I hope and pray that I will see you here, there, or in the air. Goodbye!